What's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating malupitang channel, no? At ang ating topic nandyan na, no? Mabilisan na lang to, okay? From good problem to real problem, yan. At of course, ang pa-shoutout, okay? Ang paborito nyo ang ating pag-uusapan. Pero bago po yan, salamat muna sa ating mga bagong followers, sa mga existing followers, sa patuloy nyo pong pagsuporta dito sa Facebook. Aba, 3 consecutive weeks na po tayong, rising creator. Biruin nyo po guys, yung mga kasabayan ko noon pa nandyan na. Iba pa, mga sikat na talaga, pero nakakatuwa po dahil nakakasabay po tayo, no? Maraming salamat. Ganun din po sa ating YouTube, konting push na lang, 20k na yan. Salamat po. Okay, pa-like and follow na lang po, baka nagkakalimutan tayo. Alright, so dito na po tayo sa ating topic. Tinapik po natin, no, sa nakaraan. Ito pong good problem na tinalakay natin na hindi naman talaga problema, di po ba? It was just called good. Pero ngayon mukhang may real problem tayo, alright? Pero ginagawan po ito na solusyon. So ano ba nangyari dyan? Roll out na, ito pong si Kai Soto at ito pong si QMB, alright? Kasi nga, mismo si Coach Tim po na ang nag-anunsyo, di po ba? He chose not to join us, no? Alright? So, di ko na po huhusgahan pa or mag-iisip pa ng mga mala espekulasyon tungkol dito kay QMB. Okay? Hayaan na po natin kung hindi talaga siya makakasama. Alright? Okay, kasi dati napaka-vocal niya eh. Ngayon, no, siya na iniintay. So, focus na po tayo kung anong meron. Pero, itong ginawa ng Gilas, they top Balti, no? Alright? So, yung issue before about Balti, mukha po talagang healed na, ayos na. Dahil nandyan po ang the pair of purple team na si Juan Gomez Deliano at ito nga po si Balti na kinatuwa ko talaga. No? Dahil sa nakarang reels, ayan, sinabi ko lang kung bakit. Di po ba? Malaking additional si Balti. At yung dalawang hole na mukhang nandyan, no? Nababaka, dalawang hole, yan nga po si Kai at si QMB, mukhang pupunan na itong dalawa, no? Ni Juan Gomez Deliano at na ito si Balti, no? Okay. Meron tayong 9-time MVP Junmar Pardo, 6'10", 11. Meron tayong Balti, no? 6'8" po ba si Balti? Then ito pang si AJ Edu, 6'10". So yan po, no? So, makontento na tayo kung sinong nandyan lalaban para sa flag natin. Ano po? Alright. So, tuloy pa rin kasi sabi ko nga sa inyo guys, sistema yan eh, no? Basta nasa sistema na, it's a matter of who will going to play, no? Alright. So, yun lang. Kailangan lang ma-integrate sa system yung dalawa. And it's gonna be a good game pa rin para sa Gilas Pilipinas. Let's support them. Okay? So, yun lang po masasabi ni Doy TV. Alright? So, shoutout na po tayo. Dito po tayo sa ating nakaraang content. Ayan. Yan. Nagkomento kayo dyan sa YouTube. Sa mga followers po ng Facebook. Pwede kayong mag-comment dyan sa Facebook. Dadalawin ko po yan, nagsisimula na po ako sumagot, no? At ang ilan sa mga sagot nyo, gagawin po nating content, no? Kaya salamat po. Ito po talagang interaction na sinasabi, no? Ito po ang essence talaga ng social media. Magkaroon tayo ng maayos, no, na interaction, hindi po mga fake news, mga walang kalatoy-latoy na mga matchup na mga retired na, pag ma-matchupin nyo pa, ano ba namang mga kapalpalan yan? No, let's stay in reality, no? Yung realistic ang pag-usapan natin, mga boss. Dito tayo kay Jimboy, Idol Doy TV. Sa akin lang naman, bakit ayaw gamitin ni CTC yung ibang players kagaya ni Steel? Ang lakad niyan maglaro sa PBL or lakas. Sana naman wag nang kunin yung mga player na gusto magpakit. Okay. Well, alam nyo sir, no, nung nabangko po si Steel nung playoffs, I can understand, no. Sa level po ng laro nung playoffs, Team Cone has no choice but to rely sa mga talaga, kung sino talaga yung umi-score, di po ba? Alright, so hindi pa naman po ito ang tawag dito,
katapusan para kay Steel, no? Meron pa naman mga ilang panahon na makakalaro siya. Kaya nga po sir, no, may kinomentan ako sa isang comment sa Facebook na sinabi ko, kaya tutol ako na kung sino-sino na naman ng player na ilalagay nyo na naman sa Hinebra, tutol ako dyan. Kasi nga po, yan ang siste. Hindi nakakalaro yung ibang players. Diba? Pag naglo-load na naman ng bagong player. Ngayon, nagbawas sila, tignan nyo, naglabasan ng laro, di po ba? At I believe, talagang kung may skill set talaga, nakikita naman natin si Steel, madedevelop pa yan, no? I believe, no? Okay. Mga Minerva Java, nag-good day, dapat si CTC pa rin. Wala nang iba. I agree with you, ma'am. Ernesto Danyas, idol, totoo lahat ng sinabi mo. Legit yan, ang gusto ko sa'yo, sabi ni Ernesto Dana. Salamat po, Danyas. Romulo Macaraeg, mahirap na din kasi ang trabaho ni CTC kaya di siya makapag-concentrate sa Jenkins kasi mayroon pa siyang gilas. Isa pang kailangan ng big man. Well, tinalakay na po natin dyan ang dahilan kung bakit hindi naman kailangan i-consider na palitan si Christine Brown. Ewan ko ba saan nila pinulot yan? Sino na naman bang source dyan? No? Ewan ko. Yung Spurs po ba, nung hindi na nagcha-champion ng Spurs, tinapon ba nila si Coach Popovich? Hindi, pinaperma pa nga eh. Oh, talaga pong health lang, no? Kalagayan ng kalusugan na lang ni Coach Greg Popovich ang nagpahinto sa kanya. Pero he is highly respectable. Hindi, porket hindi nag-champion ng isa, dalawa, tatlo, apat na taon, tatanggalin mo na. You should analyze, no? Kung tayo nga na-analyze natin dito, ano pa kaya yung management ng Hinebra, no? Huwag po natin gawin tanga. Yung management, I know, they know what they're doing. Hindi po ba? Tama ka, Idol Doy TV. So far, wala pa talaga yung available na player na gusto nilang big man. Yun na nga Sir Joseph, di po ba? Tinanong ko yung maraming follower, noon pa nagbablog siguro yan, no? Si Magic Brownlee daw siya, okay? Na sana daw makakuha ng big man. Tinanong ko naman siya, di naman yata sumagot. Sino bang big man ang sinasabi mo na pwedeng kunin ng Hinebra? Kasi kung 6'7 rin lang, 6'8, wala din. 'Di ba? Kaya nga kinuha si Rosario, kaya nga kinuha si Torres, 'di ba? Sinong available diyan? Si Greg Slaughter lang naman, kaso sa nakaraang reel, hindi rin natin alam kung anong technicalities dyan. Di po ba? Is it naghahanap siya ng malaking sahod? Di natin alam, no? Okay? Pero siya lang naman ang best big man option eh. Kung hindi rin lang siya, ba't ka pa kukuha? It's useless, no? Romel Sales. Tsaka si Go babalik na rin, ha? Kaya, antabay po tayo. Yun po yung inaantay ng management kaya hindi nagkukuha ng player. Ewan ko sa mga sursor, kuha ng big man. Sinong big man nga? Sagot. Hindi naman kayo makasagot kay Doy TV pag nagtatanong. Kayo rin, sumagot kayo dyan. Mag-comment kayo mga boss. Okay? Di ako galit ha. Di ako galit. Di tayo Romel Sales, good day, Idol Doy TV. Congrats. Yun po, dahil po sa inyo na rin pong testimonial, legit daw tayo eh. Ako naman po, itong mga komentaryo, kaya ko naman po itong ipaglaban eh. Naks. Lang, tamang usapan lang ba? Very well explained, sabi po ni Sir Gerald Castillo. Okay. Roderick Rodriguez, kahit naman hindi pa nag-champion dito ng Hinebra, at least laging pasok. Yun na nga po sinasabi ko. Ewan ko dito sa mga logic na nagsasabing kangkong. Ano ba talaga ang ibig nyo sabihin sa kangkong? Di ba? Quarter finalist eh. Nakita nyo naman ba't natalo eh. Ang nakatalo din sa TNT eh. Junmar Pajardo. Walang katapat. Kaya nga po, pinagtatapat sila ni Asi Taulaba sa mga imaginary comparison dyan, no? Maglalabas tayo ng stand dyan, sa Reels, abangan nyo, ha? Ayan. Dito tayo kay Carlito Bolima na nag-good day. CTC pa rin. Siya naman talaga. Rosauro Layugan, sana kunin nila si Greg. Yan din po ang gusto ko, sir. Yung iba kala ayaw nilang kunin eh. Ayaw ni Doy TV. Hindi po pwede. Ang ini-state ko lang dito, yung basa ko sa sitwasyon bakit hindi nila
makuha, di po ba? Robert Cayabyab, head coach ang problema. Hindi, head coach ang problema. Tama po kayo dyan. Wenceslao Hapon, good morning boss Toy TV, walang problema kay CTC, hindi kailangan balitan. OG Reynosa, dapat sa Hinebra na lang bagay pa idol. Ano po ibig sabihin? Nick D, magandang hapon Idol TV, kailan simula ng commissioner taga Busuanga, Palawan po si sir? Sa March na po, no? Sa March, if I'm not mistaken, no guys, no, mga followers, correct me if I'm wrong, March 11, di po ba? Albert De Los Rios, walang problema kay coach. Ang problema yung mga players ayaw pakipagpalitan ng muka tuwing may laro. Kulang sa hustle, gusto yata bola nalapit sa kanila. Nakainis panoorin dapat. Opo, no? Well, di po nung araw, no, nung time ni Asi, may Noli Locsin dyan. Di ka po pwede loko-loko dyan pag nagalit yan. The Tank. Di po ba? O may Rudy Hatfield, may Major Payne, Eric Meng. Di po ba? Ngayon po ba, sino po ba sa liga ang may mga ganyan? Si Troy Rosario, nakikita ko, ano siya talaga sa ilalim. Marahil, di napapansin ng karamihan. Pero napapansin ko po yung ano niya. How he, doing his role inside, no? Okay, kaya great pick ka po si Troy. Okay? Juan Soleque, sana po makukuha. Yun po, no? Gusto ko rin yan, sir. Ray Toledo, Coach Tim Cone, walang tatalo dyan. Tingnan nyo yung mga achievement niya. Tama po kayo dyan, sir. Lawrence Cureng, nag-hello. Salamat po, sir. Manuel Laudit, CTC pa rin siya. Enrique Rivero, good day. Idol Doy, hindi dapat palitan CTC next year. Lakas na Hinebra. Yun na nga po yung sinasabi natin, mga bossing. So yun po, ang dami po nag-comment. Itutuloy ko po. Adrian Legado, nagbabalik sa comment section. Mamaya po ang kasunod, promise dito po sa ating dinudumog na namang channel, Doy TV Sports, no? Hindi lang po tayo pa picture at pa post lang at kung ano-anong mga caption natin sa Facebook. Hindi, dito interaction talaga, no? Alright, so yun lang po, maraming salamat. Yun po ang pinagmamalaki ko sa Doy TV Sports, no? Okay, hindi lang basta mukha ng players ang pinapalo dito, kundi kung paano natin ina-analyze sa mga bagay-bagay. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.